consider this as a media industry also Oo. na ginagawang tulay ng bawat yung tinatawag nating pang-aabuso sa ating mamamayan. No? Oo. Tignan nyo na lang. Ang gagawin, magpapakain, mamimigay ng ayuda sa isang lugar. Matapos yun, magpapagawa ng survey doon. Eh di natural, number 1 ka doon. Di ba? Kabibigay mo lang kahapon eh. Oo. Di ba? Sabay kinabukasan survey. Oh, yung sinabi mo na yan, napag-usapan na rin namin nila Nelson at ni Jen. Oho. Ikaw ang meron kang istasyon ng radyo malawak. Opo. Hindi, huwag na natin banggitin, ano? Ikaw bang nagpo-promote ng kanilang kandidatura sapagkat nagbabayad sila ng advertisement sa'yo? Talagang malaki ang pera. Kasi yun naman ang hanap buhay ng ano mo eh. Opo, negosyo po yun. Negosyo. Negosyo yun. Opo, talaga yun. Okay lang yun. Oo. Pinapayagan naman ng batas na yun. Mabuti nga, maraming politiko lumalapit sa'yo. Siguro magaling ka nga mag-promote. Opo. Ano ba ang masama doon? Wala. Pero Kuya Benny, kung halimbawa ikaw may-ari ng istasyon na yun, ng radyo, pagkatapos mo silang ma-promote, ikaw pa rin ang magsasurvey. Aha. Mali yun. Tama ba yun? Oo. So, yan. Martin, ngayon ay pag-usapan natin, kasi mamaya daw ay baka makahabol sa atin si Kong Dante Marcolet. Ano, ha? Ilatagdagan natin itong magiging laman ng ating Vox Populi. Ha? Marami po ang nakapansin at mukhang sabi na, mukhang napapanahon ito. Ito po yung naging pahayag ng COMELEC Chairman George Garcia. Kasi nga, di ba naglabasan ngayon ng iba't ibang survey? Survey sa kaliwa, survey sa kanan, survey sa ganito. Iba pa yung surveyor ng lupa. Sinusukat yung mga lupa ngayon eh. Lumalabas daw po na walang sumusunod sa desisyon ng Korte Suprema. So meron na palang naunang desisyon ng kataas-taasang hukuman, lalo na sa pagsasabi kung sino ang nagpagawa ng survey, saan kinuha ang mga respondent, ano ang mga parameter ng mga tanong, at kung ano ang scientific basis para mabuo ang naturang datos. So meron na palang Supreme Court decision ito. Meron. No? Dahil nagiging dual, ano kasi yan eh, yung dual purpose ang survey, no? Oo. Ang unang purpose, which is yung malinis na purpose, is malaman mo saan ka mahina para makapangampanya ka ron. Personally, no? no? Sa Personally, isang di ba? personal na tao. Oo. Ang negative naman yan is yung mind conditioning. Yun. Maliwanag na wala ka namang panalo at sasabihin mong number 1 ka sa survey dyan. Oo. Para lang kapag dinaya mo, ay sasabihin, sa survey nga lamang ako eh. Yun na nga. Yung pala dinaya. No? Yun yung negatibo naman. Nag-survey ka pa sa loob ng miyembro ng pamilya mo, hindi mo naman sinabi. Kaya ang sabi ni Chairman Garcia, Tinitingnan daw po ng komisyon ngayon ang mga endorsement ng mga celebrity at mga influencer para daw po sa mga kandidato. Ito ha, hindi na tatanggapin ng COMELEC ang karaniwang paliwanag na iba nito. Endorsement na ata ito, libreng endorsement. Sa ilalim daw po kasi ng batas, ang mga national candidates, sa ilalim daw po ng isa ng political party, ay maaaring gumastos na 3 piso lang pala kada botante. Yun lang pala. Ang mga independent national candidate naman ay maaaring gumastos na 5 piso kada botante. So ibig sabihin, pag sinuma mo yon, 8 piso. Nakatakdang maglabas daw po ang COMELEC para dito at saan na ba yan? Meron pang isang mas malalim na paliwanag eh. Hindi to, sayang, masyadong maliit itong binanggit niya. Ukol dun sa survey, kanina kasi, kahapon, narinig ko sa mga balita, nakunan siya ng interview, dapat niya ipaliwanag at dito ilalabas sino ang nagkomisyon ng isang partikular na survey. ay napakabilis Benny na Nelson. mapalusutan yan. Alam mo naman ng mga Pilipino, kagagaling magpalusot. Ganun ba? Oo, ang palusot na gagawin dyan, kukuha ng isang law office, Oo. babayaran para yung law office ang magbayad sa survey Oo. at sasabihin na nagpa-survey yung law office. At ang lalabas dyan, bakit? Gusto namin magpa-survey. Ganun, hindi ba obligado ng obligasyon ng kumpanya? Anong purpose mo? Bakit nagkaroon ka ng political survey? Lalagay nila sa organisasyon nila dahil yung organisasyon namin naghahanap ng kandidato na susuportahan namin kung kaya nagpa-survey kami. Pero in fact, alam naman natin na may tao sa likod niyan. So yun yung mga bagay-bagay na dapat sana ibinalangkas ng maayos yan sa Korte Suprema bago inilabas yung order niya na talagang himay sarado kung tawagin bago muna inilabas yung desisyon na yan. Siguro na-check natin, pakicheck nyo nga doon sa ating mga kasama dyan. Ano ba nakapaloob doon sa desisyong ito ng Korte Suprema? Ito. Ayun pala. Tama. Nelson. Sige. Bigyan mo po. kami ng tawag dyan na idea. Ano ba yan? Insight. Tatlong bagay ang inuutos ng Korte Suprema. Okay. Kasi merong kaso na ipinal sa Supreme Court nung mga nakakaraang eleksyon. Oo. Kasi ang gusto dati ng COMELEC ay wag na mag-survey pag malapit na yung halalan. Tama, oo. Oo. Pero sabi ng Supreme Court, pwede hong mag-survey. Okay. Kaya lang, dapat sumunod sa 3 pamantayan. O dapat may susundin. Number 1, disclosure of conductors and sponsor.
So dapat ipahayag nila sa tao kung sino yung nagbayad, sponsor. Kung sinong nagbayad at kung sino ang gumawa. Ayun. Kala ko anong Sino yung conductor. ponente? Okay. Number 2, respondent information. Ibig sabihin, yung mga sinurvey, saang mga lugar ito. Oo. So kung usually yan, 1,200 respondents, di ba? Scientific, o kaya naman 2,100. Yes. Yan, Ipapakita mo kung saan galing yung mga tinanong mo na yan. Okay. Number 3, i-detalye mo rin kung ano ang scientific method na ginamit para makarating ka dun sa data na inilalabas. Para nailabas mo yung ganung data. Hindi basta-basta ipapakita mo, ito po ang top 12 o top 20, tapos wala ka namang pinakitang mga ibang detalye. Ayun. So, sa lahat ng survey pala, dapat nakapaloob yun. Ang problema nito, Kuya Berry, Kuya Nelson, ito palimit itong mangyari at binabanggit ng mga nagsasurvey, hindi naman for commercial purposes yan. Ang problema, may mga media na magagaling na silip nila yung data at inilabas. Actually, hindi nga galing ng media yun eh. Ganun ba? Galing ng mga politiko dahil kunwari pinalusot nila na. Kunyari, ay. Oo. Ilabas mo nga ito. PR. Ilabas mo Kasi nga ako ito. number 1 dyan, ako top 3 ako dyan eh. Oo, para lang lumabas siya. Di ba, sa radio, nagsa-survey din. di ba? Kaya medyo alam natin kung paano nire-release yan dyan. Ha? Oo. Kung ikaw ay subscriber sa isang survey firm, makukuha mo yung detalye. Okay. Kung ako ang nakakuha ng detalye, nasa akin ang kapangyarihan kung alin lang ilalabas ko. Alam ba, sasabihin ko ang Yun top... na, kung ikaw yung nagkomisyon eh, Oh, di ba? ang top 1 program sa hapon. Yun lang ilalabas ko. Sa ganang mamamayan lang yan, oh. Kami lang. Oo. Kasi hindi ko nasasabihin yung iba. Sino iba? Oo, Wala, others wala, na yun. others na. Ganon din sa political survey. Pwedeng dahil ako nagbayad, kontrolado ko kung anong information lang ang Kasi sasabihin naman halimbawa ng Pulse Asia, SWS, Tanghire, Okta. Hindi naman kami naglabas eh. Yung nagbayad na Yun. naglabas, hindi na namin masisisi yun. Yun ang problema. Oo nga, no? Yes. So parang ang tama yung punto ni Chairman Garcia, nababaliwala ang utos ng Korte Suprema ukol sa paglalabas po ng mga political survey. Yes. Kung Dapat kailan kumpleto. mas linawin pa yan, yung order na yan ng Supreme Court. Dahil alam naman natin na aminin na natin na abuso naman talaga yung survey na yan. Totoo. Di ba? Na nalilinlang ang taong bayan sa survey na yan. Time immemorial, yan ang ginagawa. No? Malinaw naman na talo yung kandidato, ilalagay sa ibabaw. Yun namang malakas, nawawala ang pangalan. Di ba? Yun ang mga nangyayari ngayon. So, paano natin masusolusyonan yan? Siguro tingnan natin yung pinaka-problema. Hindi lamang yung survey as a whole, but yung problema ang ginagawa na ginagamit nitong mga abusadong ito. Ayan. Kaya nga tinong magiging box populi sa araw na ito, simple lang, no? Madaliin na ho namin to. Dapat na bang ibulgar, sundin, ano? Yung kasi meron na palang utos sa Korte Suprema dito eh. Yes. Yun na pala eh. Malinaw na po yan eh. So dapat bang sundin ang utos ng Korte Suprema sa mga tinatawag nating political survey? Ano yung una? Ilabas ang sponsor? Pati kung sino gumawa. Sino gumawa? Pangatlo? Information ng mga respondent. Saan nanggaling yung mga saan na taga roon? At kung malinis din pala ang konsensya ng mga politiko, ha? Oo. Maglabas na kayo ng tinatawag na false advertisement law. Oo, dahil yung false advertisement din yan. Ganun ba? Oo, nga, di ba? Maglabas tayo niyan para maprotektahan natin ang ating mga tao, yung consumer. Kahit na politika ho yan, consumer pa rin ang taong bayan dyan. Totoo nga, no? Okay, sabi nung isang tumatakbo yung kailangan na po natin ngayon ng bago, wag na po ng mga luma. Nakalimutan niya, yung nanay at niya, puro politiko, tumatakbo din ata. Mali ata messaging nitong si Camille Villar, ano? Sabi ni Camille Villar, boboto na po kayo ng bago. Lahat ata po. Ay, nako. Comment muna po kayo, ano ba ang saloobin nyo doon sa ating magiging Vox Populi ngayon na ang sabi po mismo ng COMELEC, sundin nyo po ang utos ng Korte Suprema. May pasa na pala ko ang Korte Suprema. Natagal na yan. Ukol dito sa mga political survey po. Kung ako sana ang masusunod, Opo. kung pwede lang mangyari yun, sana magkaroon tayo ng batas na kung ang pag-uusapan ay political survey. Mas makakabuti sa ating lahat na wag na lang. Totally, wala na. Yung mga product survey siguro, mga survey na kung saan ay may evaluate natin yung pagsiservisyo ng ating pamahalaan at saka kung ano-ano pang problema ang kinakaharap sang-ayon sa pananaw at salamin ng ating mamamayan. Pwede yung mga ganun eh. Opo. Pero pagka yung survey ay nalilinya doon sa mga taong gustong magpaboto, sapagkat nandyan naman sa likod nila yung mga taong tumitingin kung sino yung dapat na tulungan sa pamagitan ng pondo eh. Alam mo naman ang ponduhan ngayon iba na sapagkat ganyan na yung uri ng politika sa ating bansa eh. Opo. So kung ang ating pagsasurvey ngayon, ng mga political survey na uwi na sa multi-billion industry,
ay talagang prone na ito sa Oo nga po, Kong. sa abuse. Maaring kagaya ng sinasabi ni Kuya Benny kanina, nakikinig ako, baka maalinlang, baka mailigaw At kaya nga ang po, ating mamamayan. Ganun na nga po talaga nangyayari, Kong. Ha? Maraming tao ngayon sa atin na nagiging batayan, ito ang lumilitaw sa survey, Kong. Kahit nasabihin pa ng Korte Suprema na, kailangan yung mga isinasaad sinabi naman namin ng mga tuntunin, pero madali ring yun eh. Madali ring i-circumvent yung mga yun eh. Mabilis eh. Kinakailangan na lang tanggalin natin yung pagka-political survey. Totally wala na. Kasi ako sana, ayoko na mag-comment yan sapagkat tumatakbo tayo. Pero maya-maya sana, kung may panahon tayo, Opo. gusto kong ipasinag yung mga, kung paano ako tinatanggap ng mga tao sa mga lugar na aking pinupuntahan. Okay, opo. Sana kung yung mga katunggalin natin makapagpapakita ng ganito, hindi ako magtataka, baka number 1 nga sila o number 2. Pero wala naman silang pinakikitang gano'n sa pinupuntahan nila na nagsisigawan ng mga tao. Halimbawa, maya-maya, sana maipakita natin. Di ba? Inayos ko na po si Direk, Kong. Talagang minasahe ko. Naayos mo na ba? Opo, inayos ko na po. Kamakailan, nag-birthday yan eh. Di ba? Opo. At ipapalabas natin. Para saka makita din nila, Kong, na ang epekto ngayon sa lokal, kayo po ang hinahanap ng tao, Kong. Mukhang gusto nilang kayo ay makilala at makadaupang palad ng personal, Kong. Siguro, Kuya Benny, Jen, Nelson, kung makikita nyo lang yung text na dumarating sa akin araw-araw, kung ilang sulat ang tinatanggap ko, sa kagustuhan nila na makapagsalita ako sa harapan nila, Opo. makapagsabi ako ng mensahe. Ano bang gagawin ko kung sakasakaling ako'y maiboto? Sino ba si Dante Marcoleta? Di ba? Sa dami. Walagay ko, kahit na siguro paghati-hatiin mo yung aking katawan, hindi ko kayang puntahan lahat. Ngayon, kung ito ay indication ng mga taong gustong makilala ako, Opo. pag nag-survey naman kayo, number 52 naman ako, ba't ako pinipilit na kausapin? Ba't ako pinipilit na imbitahin? So, yung indication, iba eh. Ayaw kayo isama sa survey, Kong. Nakita mo ba yung pinag-uusapan? Wala rito si Kuya Benny noon eh. Nagsisikip ang dibdib ni Nelson, Kuya Benny. Kung bakit pagkatapos maganap yung isang malaking rally, ito kamakailan lang. Opo, January 13. Nakinatampukan ng halos 2 milyon dito sa Metro Manila at kung isasama mo pa yung 12 Sites. magkakaibang lugar. Opo. Tinatayang hindi bababa sa 3 milyon lahat. Akalain mo yung isa sa nagsalita doon? Ni Anino hindi binanggit ng 2 diaryong malalapad. Saan ka naman nakakita? ang kanilang patakaran pa, yung isa ay truth shall prevail. Yung isa naman, Fearless News. balanced news. Balance News. Fearless news. Pero kapag inalis mo yung isang katauhan doon, na nagkaroon naman ng isang aktibong participation doon sa pagkilos na yon, palagay ko hindi truth ang nagpiprevail, Kuya Benny. Kasi magkukulang, Makikita mo yung talagang detalye. lantarang ginagawa. Para sa ganun, maging number 52 ako. Masyado nang malalim ang nangyayari ngayon sa ating... shall I consider this as a media industry also? Na ginagawang tulay ng bawat... yung tinatawag nating pang-aabuso sa ating mamayan. Tignan nyo na lang. Ang gagawin, magpapakain, mamimigay ng ayuda sa isang lugar. Matapos yun, magpapagawa ng survey doon. Di natural, number 1 ka doon. Di ba? Kabibigay mo lang kahapon eh. Di ba? Sabay kinabukas sa survey. Yung sinabi mo na yan, napag-usapan na rin namin nila Nelson at ni Jen. Ikaw ang meron kang istasyon ng radyo malawak. Opo. Hindi, huwag na natin banggitin, Ikaw bang nagpo-promote ng kanilang kandidatura sapagkat nagbabayad sila ng advertisement sa'yo? Talagang malaki ang pera kasi yun naman ang hanap buhay ng negosyo po yun. Negosyo. Opo, Okay lang yun. Pinapayagan naman ang batas na yun. Mabuti nga, maraming politikong lumalapit sa'yo. Siguro magaling ka nga mag-promote. Opo. Ano ba ang masama doon? Wala. Pero Kuya Benny, kung halimbawa ikaw may-ari ng istasyon na yun, ng radyo, pagkatapos mo silang ma-promote, ikaw pa rin ang magsasurvey. Mali yun. Tama ba yun? So, yan lang aking masasabi rin. Kaya nakikita natin na talagang merong conflict of interest. So, hindi lang conflict of interest yun. Unethical yun. Bakit? Ikaw nagpo-promote eh. Alam nga namang ihuli mo yung pinopromote mo, di wala kang kakwenta-kwentang nagpo-promote. Tama ba? Kasi sisisihin ka ng pinopromote mo eh. Mabuti pa ikang di na ako nagbayad sa'yo. Nagkagasta-gasta ako, pagkatapos mag-survey ka, huli pa rin pala ako. Hindi mo ako pinopromote. Para hindi ka ngayon masisi, Kuya Benny, ilalagay mo sa number 1. Tama ba yun? Yun ang logical. Which is, panlilin lang yan sa ating mga kababayan. Mabuti na lang, ikaw ang nagsabi niya. Bayaan nyo, Kong.
anyway, kung dito sa punto na ito, no, gusto ko lang susugan. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, pwede naman magpagawa ng political survey. Pwede. So Basta dapat lang transparent. Transparent kung sino. Pero nung gumawa sila ng ganyang pagdidesisyon, Opo. yan, matagal na panahon na yan. Yes. Ano mang desisyon na ba ito? Kinakailangan reviewin na natin sang-ayon sa mga umiiral na kondisyones ngayon Opo. na nakita na rin nila na ito'y multi-billion industry na dyan. Oho, Hindi ka ba maliligalig? Sapagkat yung survey na yan, tama man o mali, Opo. yan ang gagamitin ng mga mayayaman na interest dito. Isa na dyan si Kuya Benny. Opo. Para ngayon sila yung magpopondo sa mga nauuna. Ah, Yun ang magiging batayan nila kasi corporation silang malalaki, may board of directors sila, may execom sila. O, Tama sino po. tutulungan natin? Para magkaroon ng basihan yung pagtulong nila. Kukuha Sabi ng ko nga resulta sa ng iyo, survey. Oho. mali man at tama, kukuha ng survey. So yung sabi niya, tutulungan natin yung unang 6. Opo. First 6 Oh, pa. yun namang nagsasurvey, alam niya Oho. na siya ngayon ay pipilahan ng mga donors at magpopondo. Oho. So alam nung ano yun. Sasabihin ngayon ng popondo ay ng survey. O boss, gusto mo bang ikaw ay mailagay sa unang 6? Opo. Alam naman namin magbabago ang buhay mo riyan. Ito yung life-changing development. Pangiti-ngiti si Kuya Benny. Alam niya yan. Nako, ikaw na nga magpaliwanag dito. Ganun ba yun, Kuya Benny? Kapag kayo sa survey, Kanya-kanyang interest kasi yan. Ngayon, would you imagine, pag nakita mo na number 1 sa survey, kahit na hindi mo gusto suportahan, talaga magbibigay Hindi, ka. ang Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi po, kung ang tanong ko dito, bakit ang negosyante tataya ka doon sa first 6? Ano Alam niya rin, sagutin niya, sa dami Oh, ng ito. interest ni Kuya Benny na dapat Kuya Benny, maproteksyonan, bakit ako- kinakailangan tataya ako dyan. Dapat ang Kasi siya yung mananalo eh. O, kaya nga, Siya Ganito, makatuloy. ganito. Pag nakita mo Oo, na sige. yung kandidatong gusto mo ay nangungulilat, tutulungan mo pa rin dahil gusto mo eh. Oh, siyempre, No? personal choice mo yan. Pero yung bigay mo, Oo. Limitado, minor lang. limitado. Minor lang, di ba? Ganun Pag ba yun? nakita mong number 1, kahit nakalaban mo at ayaw mo, Oo. mapipilitan ka bigyan. Anong pa ang tanong nga? Anong pakinabang ko? Bakit ako Para magbibigay? hindi balikan yung negosyo mo in the future. Gaya ng mga malalaking negosyo, di ba? Alam naman natin yun. Kahit legal yung negosyo. Oo, kahit legal yung negosyo. Alam Kasi naman natin. pwedeng butasan ng kahit ano eh, no? Oo, dito sa atin sa Pilipinas huwag ka malingat, may illegal ka eh. Nakita mo nga yung investigasyon, di ba? Kahit na sino. Di ba? Lalo na kung nag-imbestiga, Quadcom. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mong sasabihin, Your Honor, pwede po bang huwag ko na pong sagutin ang tanong nyo? Ah, hindi pwede. Oo. Contempt. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to. Aha. Kukontempt kita. Di ba? Samantalang alam nila, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin, na nakasulat sa Constitution, anong ibig sabihin ng babae na yun na tinatanong na kung pwede sana, makalampas na sa kanya ang sarong ito. Huwag na dumaan yung pagpapahirap na yan. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Oo. Di ba? Bakit yun- Samantalang ang layunin mo lang naman magpatulong ka para makagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakandang tumulong sa iyo, tinatakot mo at ikukulong mo pa. Saan ka nakakita ng ganyan? Isang halimbawa yan kung yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, na halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi nila, lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. tama po kayo, Kom. Pero ibig sabihin, yun ang pinaka-latest ngayon, itong tungkol kay Colonel Grijaldo. Sabi nila, kapag hindi ka kasi sumagot yan, mababalam yung pag-alam namin na katotohanan na isa lang ang makasasagot. Kung ako naman si Grijaldo, Opo. kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sangayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, Opo. meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon doon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas na iniisip ninyo. Mababara ka ngayon. Ay, di, wag mo kami pakikialaman. Huwag mo kami tuturuan, hindi namin kailangan Ipipilit niya yun eh. No? Opo, siyempre. Bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan. At nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin naming pagharap sa inyo ay mapuproteksyonan po ang aming karapatan. Isa po sa mga karapatang gusto naming maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kaming pagsisisigawan. Wag niyo po kaming tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito alang-alang sa kagustuhan niyong matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo.
Nako. Sa ngayon sa ginagawa niyong pagpananakot sa amin. Wala po kaming makitang kawastuhan ang ginagawa ninyo. Sa tagal na po ng pag-iimbestiga siguro ko, wala pa naglakas ng loob na sumagot ng ganyan? Dahil nga tinatakot mo eh. Oo, yun na nga po. Oo. Aywan ko lang si Kuya Benny kung... Si Kuya Benny naman kasi. Punisin na lang ako. Nung tinawag si Kuya Benny, sabi ni, natatandaan ko pa eh. sabi ni Kuya Benny, Opo. ako po naman ay humarap po, sa akin pong pagkakaalam, Oo. ay wala naman pong tama. Yung pagkakasabi po niya, palagay ko po kanya wala po akong nalabag at ganito at ganyan. Sumagot. Yun ang akala mo. Oo. Doesn't follow. It doesn't follow. It doesn't necessarily follow. Opo. Ibig ko sabihin, alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Hindi ka dapat makipagdebate doon sa tinatanong mo. Yun ang alam niyang isagot eh. Kaya ang pagkakasagot niya. Oo. Base po kanya doon sa pagpapatotoo ng taong yun. Hindi naman siya binabanggit na pangalan. Naniniwala po akong tama po ako at ganito. Ay, hindi. Yan ang alam mo. Saan ka naman nakaki? Oo. Well, Ito naman kasi hindi pala away eh. yun na nga po. Kasi kung ako nandun, Oo. Your Honor, alam naman po pala ninyo kung ano yung sagot, bakit po niyo ako tinatanong? Alam ang contempt. Baka ngayon nakakulong si Kuya Benny kung ginawa niya yun. Ang ginawa niya, umiti na lang. Lumiti. Alam niyo po ang ginawa ko noon. Bumulong na lang ako sa likod. Baka may hopya dyan. Penge naman. Parang ngangatayin ko na lang ho. Pero doon sa mga bagay-bagay na yan ko, kasi dapat siguro talaga maliwanag, ano. Kasi kapag in-invoke mo kasi yung karapatan mo, sasabihin nila, simpleng tanong lang eh. Ba't ba naman oo at hindi? Pero hindi nila mapilit. Yun na nga, kung sabagot Hindi ka mo naman niya lang, nila oo, hindi, at saka ka lang anya, ang sabi sa bilang abogado, alam mo, sumagot ka muna ng oo, hindi, at kung meron ka paliwanag, umuo ka muna o humindi ka, at saka mo ipaliwanag yung gusto mo sabihin. Hindi nga ganun eh. Kasi ang inquiry nila, parang parang investigasyon ng piskal, nang parang meron ka ng kasalanan. Oo. Hindi yun ang inquiry na sinasabi, batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry In aid- in aid of legislation. So, Kailangan ikapit mo yun eh. Ilang tulong sa paggawa ng batas. Doon pa lang makikita mo na eh. Hindi ka pwedeng basta-basta ka na lang magtanong nang wala kang nakabalangkas na batas eh. Kaya sabi nga doon sa desisyon there should be an existing legislation. An existing or contemplated legislation. O pagka wala, paano itatanong mo? Ano yung referensya mo? Opo. Di ba? Kaya nga ang tanong nila wala nang katapusan eh. Kahit ano na lang maisip nila eh. Pero mukhang meron na yatang legislation. Meron na ba ngayon, Kong? Nakita mo ba yung ginawa nila? Halimbawa, yung sa Yung... extrajudicial killing. Sapagkat doon na sentro lahat eh. Oho. Ewan ko kung ikaw Nelson, mahilig magbasa itong taong ito eh. Kung nabasa niya na, dalawang batas lang ang nagawa eh. Panukalang batas. Isa sa Pogo, na kahit wala naman yun, kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino mang nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag binasa mo, definition pa lang. Opo. Mali na eh. Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Ang pagkakadefine, lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano mag-authorize? Wala na nga tayong death penalty. Oo nga, oo. Di ba? Kahit na law student. Oho. Palagay ko pagka nabasa niya, mag-iisip eh. Pag nabasa niya ganun, yung mga congressmen kaya itong mga ito. Yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya na eh. Oho. Law student pa lang yun, ha? Opo. Definition pa lang. Mali na. Kaya pa... 13 hearing yun. Oho. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso. Pagkatapos gagawa kayo ng panakwalang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa ganun? Opo. Hindi naman yung talaga yung kanilang gusto mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Oho. Tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Benny, alam mo naman yan. Pumunta ka sa piskal. Korte. Oo. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya, lalong-lalong hindi korte. So, sang-ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Oho. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Oo. Ang ibigay mo sa tamang Pagka otoridad nakita mo yun. na, maaaring nagkasala, sa katatanong mo, maaaring nakagawa ng
Iyan mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal. Medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap na... Kasi maaaring mawalan na sila ng trabaho. Naalala mo ba yung dating chief ng National Prosecution Service? Oho. Ano na yung pangalan niya? Malcontento. Malcontento. Opo, oo. Nawalan ng, hindi na kontento. Nag-resign. Umalis. Umalis siya, sabi niya, babalik ako sa private sector. Siguro nakita niya. Akanya, at the rate the Quadcom is going, palagay ko ma-abolish ang National Prosecution Service. So, uunahan ko na sila kanya. Nag-resign. Oh. Ang ating Prosecutor General. Prosecutor General, Opo. nag-resign. Kasi nga, Kaya, kumbaga, talagang masakit para sa kanila, no? Oho. Na yung pagsusunog nila ng kilay, nako, no? Na, bilang abogado, bilang mga piskal, bilang mga piskal, ay pwede na pala i-search sa Google ang mga batas ngayon, Kong. Isip-isipin mo bawat munisipyo, practically bawat munisipyo ng ating bansa. Oo. Palagay ko mga 1,500 municipalities sa ating bansa. Merong piskal dyan. Opo, Fiscal's Office, opo. Oo. Oo. At meron ding korte dyan. Oho. Kung hindi man RTC, maaaring Municipal Trial Court. Opo. O kaya pinagsanib na Municipal Trial Circuit Court, whatever. Nakatalatag po lahat yan. Functioning po lahat yan. Oho. Naghihintay sa ating mga mamamayan na pupunta sa kanila para maghain ng mga asuntong naiisip ng taong bayan. Eh hindi, inunahan na sila ng Quadcom eh. Ang problema ngayon, Kong, mukhang wala naman nasasampang kaso ang Quadcom. Di ba? Kasi wala naman natang nasasampang kaso. Merong... Ewan Hindi ko lang, naman may- kasi siya piskalya, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa korte. Ang piskal kasi ganito. Opo. Eh, dinimanda mo si Kuya Benny. Opo. Ha? Napagtibay ng napagtibay ng piskal na merong dapat sagutin si Kuya Benny. Oho. Eh, ano lang naman ngayon probable cause di ba? Opo, oo. O sabi ng piskal, hindi naman niya sinasabing akusado na siya kagad. May probable Kasalanan. cause lang, oo. Respondent siya eh. Pero pagka yan ay kanya nang ipinail sa korte, accused na siya. Pero kung akusado ka lang, hindi niya sinasabing guilty ka. Tama po, oo. Kinakailangan ilaban mo ang innocence mo. Kasi kung criminal, Patunayan mo sa korte, oo. ang korte talagang lilitisin siya. At ikaw ay ma-acquit kapag kulang ang ebidensya. O ngayon, paano ngayon yun? Ang Quadcom hindi siya pwedeng dito niyo makikita na hindi siya piskal eh. Okay. Hindi siya po pwedeng dumirekta sa korte at pagdating sa korte, yung korte sa kanyang ministerial na kanyang gawain, mag-i-issue kagad ng warrant of arrest. Silang umaktong parang piskal, hindi O, ganoon. pero yung piskal, Opo. pag nakita niya, mukhang may pagkukulang si Kuya Benny rito. Oho. Ipapile niya ngayon, masasabi na ngayon, Opo. mabibigyan ngayon ng warrant of arrest. Mag-ano ka ngayon? Magpipiyansa. Magpipiyansa ka ngayon. Bail. Oh, kita mo na? Oho. Yun yung proseso. Yun ang proseso. Oo. Ngayon, mula doon sa korte ngayon, si Kuya Benny, o kaya si Canelson, may pagkakataon siya ngayong palitawin niya na inosente Tanggol siya. niya yung kanyang sarili. Oo, tatanggol siya. Kailangan niyang ipagtanggol. Di ba? Yun ang proseso ng batas. Hindi yung pupunta ka, tatawagin ka ron. Oho. Pag hindi ka sumagot, ikukulong kita. Sa piskal, walang ganun eh. Ganun pa. Sa piskal niya, walang ganun. Kaya pa sa latest Kong, yung sinampang kaso kay Dipinday na yung alarming scandal ba yun? Mukhang sabi ng piskalya, binabasura, wala niya matibay, walang probable cause. Oo, pero kung magsasasalita yung mga kasama ko Ay, doon, talaga naman, opo. Oo. hindi pwedeng hindi siya sumagot dito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pera ng bayan. Walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan na kinakailangan nating litisin sa liwanag ng pagkakagasta. Oho. Sa aming nakikita rito. Antibayan niya ng Di ebidensya. ba? Opo. Ang tibay ng ebidensya rito. Sa kaisipan ng ating mamamayan, guilty na lahat Yun na nga, yung oo. mga tao. Di May ba? bantakin nyo niya, nag-withdraw ng pera, 37 million, ilang beses, kitang-kita niya. Hirap na hirap nga roon niya, bitbitin yung mga duffel bag na pera. Oh. Hindi ba nagtalo pa nga kami? Ano ba pinagtataloon natin dito? Yung pagbitbit ng pera o yung pagkaka-withdraw ng pera? Hindi na kasi malaman kung sino yung nagbitbit to sa dami nung ano eh. Ibang klase. Sabi ko dun sa land bank yata yun, ma'am, mali po ba kung halimbawa yung, siguro po kung medyo mabigat yung Tinulungan ng gwardiya ninyo. tinulungan lang na, mali po ba yun? Sumagot, hindi po, mali po yun. Oho. Kasi po, kinakailangan pong nakabantay siya sa lahat ng panahon. Kasi po, pag nalingat ang kanyang atensyon, may pumasok. Akala mo naman alam po niyo yung mga gwardyang nakikita ko sa ibang establishment. Ito po, alam din ninyo. Oho. Pumunta po kayo sa mga food chain.
Yung gwardiya po kasi nagpupunas ng mesa. Ay, oo, Naglalano po ng finger balance kasi wala Hindi po niya siyang trabaho magawa. yun. Hindi niya trabaho yun, pero at the same time, nababantayan niya yung ano yan. Kasi lalong-lalo na wala namang masyadong pumapasok eh. Opo. Hindi ba? Saka ang Pilipino kasi meron yung tinatawag na inisyatibo talaga. Meron, tama yun. Pag umuulan nga po, lalabas yung papayong Kahit may Hindi niya araw. trabaho yun eh. Opo. Pero dahil ugaling Pilipino, at alam naman nila na ang Pilipino ay talagang matulungin. Opo. Ikaw naman kako, ma'am. Valued depositor ito. Kalahin mong makapag-withdraw siya ng ganito karaming pera. Ibig sabihin, valued depositor. Di man lang tutulong. Sa mga iba po nga akong pagkakataon, baka iba pa yung baka po ma'am, meron po kaming May card po kami dito. konting kape rito. Baka bago po kayo malis, magkape ka. Hindi ako naniniwala kako sa'yo. Nang pinaniniwalaan ko kako yung practical. At saka yung Practical yan. naobserbahan kong in ordinary happening, ganito talaga. Hindi ka kako makakalusot sa ordinaryong pagkakataon at sirkumstansya na palagi nating nakikita, palaging ganito, hindi kagaya ng sinasabi mo. Ako nga, nag-withdraw lang ako 1.5. May taga-bukas ng kotse, may taga-hawi ng karsada.